Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Welcome po sa ating second link. Oo, at maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Pinasabat with Coach Jared. And also, huwag niyo po kakalimutan na mag-follow sa ating Facebook group, Tambayan ng mga Kotseros. Okay. Game. Ito medyo mabigat tong next natin na pag-uusapan kasi kung ito mabigat to kasi this is really a malicious imputation of vice defect or a crime. Oo. Malalaho ito kasi talagang tahasang inakusahan. Noong una si Levito Baligod. Tapos habang tumatagal, inusisa talaga ni Marcoleta at inusisa ni Cayetano kung sino yung pinapatungkulan ni Baligod. At nagsalita yung isa or dalawa doon sa 18 bribe marines. Oo, kung sino daw yung kung sino yung pinapatungkulan sa akusasyon ni Baligod. Ngayon, mga kababayan, ito yung akusasyon. Meron daw isang senador na involved sa human trafficking. Mabigat yun. Mabigat yung akusasyon na yan. Oo. Human trafficking yun eh. Ngayon, mga kababayan, ang tanong, gaano katotoo? Oo. Ito yung sinabi. Siyempre, dagdag paninira to kay Erwin Tulfo. So, sinama nila. Ayan, Senator Erwin, hinahatiran ko ng babae sa hotel room. Sabi ng dalawa. Or isa pala. Or I think dalawa. Sa 18 bribe marines. Sa ginanap na press con ng paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano ngayong Huwebes, tahasang pinangalanan ng dalawa sa 18 na nagpakilalang bribe marines. Si Senator Erwin Tulfo nasangkot di umano sa human trafficking activities. Ayon sa mga resource persons, ilang beses silang naghatid ng babae sa kwarto sa hotel room ni Senator Erwin kung saan ang senador mismo ang sumasalubong. Maraming beses po yan, hindi lang po sa Midas Hotel, mayroon din po sa Shangri-La, lima, 3 po ang dinadala kong babae ayon sa isa sa kanila. Ano ba? 5 o 3 ang dinadala? 5? Grabe. Oo, iba pala nagagawa ng robust. Kaya pala pinopromote ang robust. Sino ba yung Si Rafi pala yung nagpo-promote ng robust. Ay, nako. Grabe. Diyos ko. Pakinggan natin yung testimonya, guys. Ito yun. Ito yun. Pakinggan natin. Pinagsasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi mo na natin binigyan ng attention kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila. Okay. Ito kayo ng tanong ko. Si Levito Baligod na mismo ang nagsabi na wala nun sa affidavit. So ba't ni-raise? Diba? Wala sa affidavit So bakit ni-raise? Number 1. Pangalawa, kung totoong may nangyari na ganung mga circumstances at siguro kahit hindi siya ang siguro matutunto naman nila kung sino yung biktima, di ba? No.
Kasi naghatid daw sila eh. Malamang alam nila, mamumukhaan nila kung sino. Ba't hindi nila hinarap? Diba? Or bakit hindi nila kausapin para mag-file ng kaso? Oo. Kasi mga kababayan, unang-una, this was a hearing or this was, well, supposed to be a press con for the flood control issue. Tapos, etong si Levito Baligod, dapat nadidisbar na tong hayop na to eh. O sa pinaggagawanan yan eh. Etong si Levito Baligod, magdadagdag ng tawag dito, ng mga issues or topics that are not even related. And actually, mga kababayan, kung tutuusin, dapat kung nagpe-preside ng maayos si Marcoleta, hindi na niya pinansin yun. Kahit nung nabanggit pa, kahit ipagpilitan pa ni Levito Baligod, hindi niya dapat pinansin yun. Oo. Kasi hindi siya covered nung ng topic na gusto niyang pag-usapan. Eh, siya mismo ang nagbalik, di ba? O, di ba? Sa umpisa, siya mismo ang nagsabi, balikan daw yung hindi masyadong hindi tinutukan. Nung sasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi mo na natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung... Oh, see? Siya pa mismo ang nag-introduce eh. Siya pa mismo ang nagbalik. Saan ka nakakita ng presiding officer na ganyan ka-irresponsable? Sabihin na natin, mga kababayan, sabihin na natin na assuming totoo na meron talagang human trafficking na naganap. Assuming na meron. Is this the proper venue for this? No. The proper venue is for someone to file a case sa ombudsman. Since we're talking about a public officer, pwede rin sa DOJ. Since we're talking about, yun nga, so we're talking about a crime. Napaka-irresponsable ni Rodante Marcoleta as a presiding officer. Tapos gigil na gigil siyang maging chairman ng Blue Ribbon. Tingnan mo naman kabalbala na pinaggagawa niya. Wala siyang kwenta. As in legit, wala siyang kwenta na chair or ito nga, vice chair lang eh. Wala siyang kwenta na vice chair ng Blue Ribbon, guys. Ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. Oh. Nabanggit lang pala yon para sabihin na bilang halimbawa na hindi lahat ng kanilang alam ay nano sa affidavit. Kasi nga yung affidavit is focusing on the flood control. So, dapat hindi nyo na binigyan ng pansin yan kasi hindi siya related doon sa inyong topic. It's not germane to the topic. Pero si Marcoleta mismo nag-introduce or nag-reintroduce kasi sinabi nung umpisa, actually bago pala mag-umpisa yung hearing, sinabi na yan ni Baligod, may isa daw senador na kasama doon na sa Senado, ganyan. Sabi ni Alan Peter Cayetano, pangalanan daw kasi lahat, karamihan daw sila lalaki, baka sila rin pagbintangan ng mga asawa nila. As if naman si Petra, kukuha ng babae. But anyway, so, di ba, parang, ano to, character assassination? Oo. Si Baligod eh. Ba't yung pinag-uusapan ng human trafficking? Is this a hearing in aid of legislation against human trafficking? No, it's not. Alam ko ba, actually, it's not even a hearing per se. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip,
then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At doon, Teka, ilang pagkakataon? Dalawa? dalawang beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung O, di, mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Wait! Sige, tapusin muna natin. Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa iyo, mahirap naman 'yon. Baka mamaya mabanggit mo hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng paki-detalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, pero din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo, sabi mo kasi 2 beses lang Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, sa Team AC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko to. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin? Yes, Your Honor. Okay. Wait, it doesn't make sense. Bakit kayo yung naghahatid? Sino kayo? It doesn't make sense. Una, mali na yung kwento. Sabi ni Baligod, mamimili sa 3 hanggang 5. Tapos sabi nitong isa, sabi nito, 2 lang daw yung sa experience niya. So wait, kanino ka ba nagtatrabaho? So si Saldi ko nagdadala ng bubugaw? Si Saldi ko? Ha? Kailan? Ha? Wait. Wait lang ha. Wait. Hindi ko na iintindihan. Ang labo ng kwento kasi. Ang labo ng kwento. Paano nangyari yun? Si Saldico nang bubugaw, bodyguard kayo ni Saldico. So si Saldico nagdadala ng babae para kay Erwin Tulfo? Ha? At ang malala, mga kababayan, ang malala, sila rin ang nag-ahatid. Gaano ba? Kayo ba ang bodyguard ng lahat ng politiko sa buong Pilipinas? Hindi. Ang hirap nun. Oo. Sila lang ang bodyguard ng lahat ng politiko sa buong Pilipinas. Diyos ko. Dagdag kaso daw kay Saldi, human trafficking, sabi ni Sheila Acasio. Correct. Di ba? Ang weird eh. Alam niyo lahat ng baho ng politiko? Kasi kayo yung naghahatid kayo ng maleta, naghahatid kayo ng pokpok. Ano pa ang hinahatid nyo? Drugs? Lahat na lang, hinatid nyo na. Diyos ko. Oo. Nakakaloko tong mga to. Oo. Masyado ng obvious na invento naman na yan. Masyado ng obvious. Masyado ng obvious na invento yan. Diba? Ang weird eh. Ang weird nung kwento. Ang weird nung kwento. Tsaka kailan siya nangyari? Nangyari ba siya nung congressman si Erwin Tulfo? Nangyari ba siya nung
senador na si Erwin Tulfo kasi may 3 taon na congressman siya. 'Di ba? May 3 taon na congressman siya. Tapos kaka-elect lang sa kanya na senador. So, kailan siya nangyari? Kung nangyari man, kung nangyari. And if kung nangyari, all around multipurpose daw. Oh, multipurpose criminal sila. Oh, multipurpose bagmen. Lahat binabiyahe nila. Talo pa nila ang Lazada. Talo pa nila ang Lala Move. Sila ang Lala Move ng mga kriminal sa Pilipinas. Diyos ko. Sila ang Lala Move ng mga kriminal sa Pilipinas. They ship everything. Perang may maletang may pera, mga pokpok sa mga politiko. Kulang na lang pati drugs eh. Baka mamaya sabihin nyo, naging drug mule din kayo ni Bongbong Marcos. Oh. Baka mamaya yan ang sabihin nila. Para lang masabi na si Bongbong Marcos drug addict. Oo. Di ba? Ang lala. Diyos ko. Nakakatawa na lang to eh. Hindi ko alam kung saan pupulutin ang ano dito. Common sense sa mga to. Diyos ko. Lahat na lang, hinatid nyo. Basta kalaban ng mga Duterte, hinatiran nyo ng kung ano-ano. My goodness. Ay, nako. Tapos itong isa, sabi, nabasa lang daw niya sa Viber chat. Oo, nakita lang daw niya sa Viber chat group. Oo, so wala siyang personal knowledge, hindi niya nahatiran or whatever. Nakita lang daw niya sa Viber chat. So may anong substantial? Hindi ko makita eh. Anong naniniwala mga DDS dito? Bakit sila naniniwala sa kabobohang to, guys? Hindi ko naiintindihan. Masyadong obvious. Masyadong obvious na kasinungalingan na to, mga kababayan naman. Huwag naman tayo magpabudol ng ganito. Masyadong tapos sasabihin ni Marcoleta, walang kukurap. Oo, walang kukurap kasi baka ito na ang huling pagkakataon daw, bla 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 bla. Oh. O di, walang kumurap, di lalo ka kayong nabisto tulad nitong kwento na to. Madadagdagan pa ang mga kaso nyo. Alam nyo mga babayan, kawawa, well, hindi ako naawa sa kanila kasi nagpagamit sila eh. Binayaran sila, nagpagamit sila, so hindi sila nakakawa. Etong mga to, sino ang kinakasuhan? Sino ang kinakasuhan? Si Mike Defensor ba? Hindi. Si Marcoleta ba? Hindi. Sila ang kinakasuhan, tsaka si Levito Baligod. Pagkatapos ng lahat ng to, kayo mga 18 bribe Marines, actually hindi pa nga kayo lahat Marines eh. Kayo mga 18 bribe people, hindi namin alam kung saan kayo pupulutin pagkatapos nito. Kasi kayo yung may kaso. Yung mga nagbayad sa inyo, ayun dun, malaya. Well, si Mike Defensor may kaso na rin, tsaka si Marcoleta rin pala. Oo. May kaso na rin pala sila. Yung isa, human trafficking din. Hindi kaya pinapasa lang ni Mike Defensor yung kaso niya, pinapahid lang niya kay Erwin Tulfo. Hindi kaya ganun. Minsan papaisip ka na lang talaga eh. Hindi kaya gano'n na baka si Mike Defensor naghahanap lang ng sisiraan, papahiran ng dumi niya. So, baka yung human trafficker si Mike Defensor talaga. Kasi ang weird eh.
Ang weird. Tsaka di ba naalala nyo, nung nahuli daw yung ano, nung nahuli yung putahan ni ano, yung putahan ni Mike Defensor. Nung nahuli yun, meron daw nakita yung mga NBI na parang kasama dun sa Bribe Marines. O parang kakilala daw ng Bribe Marines. So, ayos to sabi ni Andrew. Baka customer ni Mike si Erwin dati. Ha ha ha. so, well, we don't know. We don't know, di ba? Pero for sure mga kababayan, itong Bribe Marines, empleyado na ngayon ni Mike Defensor. For sure. For sure. So, pinili nyo yung buhay na yan. Panindigan nyo. Kapag kayo nakasuhan, actually may kaso silang bago. May kaso sila kay Trillanes, may kaso sila kay Dilima, tapos may bago silang kaso sa Congresswoman ng Iloilo yata. Congresswoman ng Iloilo. Ayun, may bago silang kaso. Oh, pangatlo na. For sure, si Erwin Tulfo susunod yan dahil tinawag niya siyang human trafficker. Tayo dyan. Tayo dyan. Sigurado si Erwin Tulfo susunod dyan. Hindi ako magtataka kapag nag-file siya ng kaso. Kasi masyado mabigat yung mga accusations. Masyado mabigat. Ngayon, mga kababayan, sumagot si Erwin Tulfo kanina. Hindi naman siya nagsabi na... hindi. Saan na ba yun? Hindi yan. Ito. Sabi niya, malaking kasinungalingan ang mga naging paratang ni Bernard Gumban. Sa sobrang daming kasinungalingan, siya mismo ay litong-lito. Okay. So, yun ang sinabi ni Erwin Tulfo. Ngayon, mga kababayan, syempre, actually, hindi ko naman naisip dapat si Pulong. Kaso, dahil nag-comment si Pulong, bigla ako siya naalala. Kasi nag-comment si Pulong Sabi ni Pulong, sa Tulfo Brothers sa Senado, napakadaling magpanggap na matapang sa harap ng kamera at mikropono, sabi niya. Sabi niya, tapang daw. Di ba? Yan. Ang Senado ay hindi programa sa telebisyon, hindi ito ratings game. Hindi ito entabladong ang pinakamalakas sumigaw ang siyang tama. Yun ang sabi niya. Sabi ni Pulong. Ang problema, mga kababayan, ang pinag-uusapan kanina, human trafficking at pagkuha ng pokpok. Hindi ko dapat maalala Kaso bigla ako naalala, mga kababayan, kasi nung mag-e-eleksyon last year, si Pulong, nireklamo na grave threats. Tsaka physical injuries din yata sa isang bugaw. Mga ka-DDS, nakakadiri ba si Erwin Tulfo dahil kumukuha siya ng pokpok? Kung totoo by the way. Kung totoo lang Kung totoo na si Erwin Tulfo ay kumukuha ng pokpok, nakakadiri ba siya? Kung oo ang sagot, ano masasabi niyo kay Pulong? Ito totoo talaga to. Nabisto na kumukuha siya ng pokpok. In fact, ayaw niyang bayaran yung pokpok. Kaya ginulpi niya yung bugaw. Ayaw kong bayaran yung pokpok mo, kaya gugulpihin kita. Di ba?
Oh, baka nakakalimutan nyo na. Oh, eto lang naman yun. Eto lang naman yun, guys. Oo. Eto, baka lang nakalimutan nyo na, ha? Kasi, wag tayo magkalimutan, mga ka-DDS. Oo. Kasi kung nakakadiri, assuming totoo, ha? Assuming totoo. Let's play the devil's advocate. Kung nakakadiri, etong si Erwin Tulfo, dahil kumukuha ng pokpok, paano pa to? Oh. Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Oh, ayan, oh. Oh, ito yung bugaw. Ayan, oh. Ayan yung bugaw. Yung si Pulong, oh. Galit na galit si Pulong, oh. Ayan, oh. Ayan si Pulong, oh. Ayan, oh. Oh. Oh, ayan, oh. Oh, oh. Sasaksakin, oh. Oh, sasaksakin, oh. Oh, oh. Langya. Kung ako yun, nasunto ko yan. May kasama lang talaga siyang bodyguard eh. Oh, kung walang kasama bodyguard yan, walang tapang yan si Pulong. Pare-pareho sila nila Baste. Tsaka nung tatay niya. Diba? Ni hindi nga siya yun ng gulpi. Pinagulpi niya sa bodyguard niya. My goodness. Oh. Diba? Paano pa yan? Mga ka-DDS. Paano na yan, mga ka-DDS? Nakalimutan nyo na? Nagtataka, alam nyo, alam ko na brainwashed ang mga botante sa Davao sa mga Duterte. Alam nyo kung bakit? Nakita naman to Imposible hindi nakita ng mga botante sa Davao to, guys. Imposible. Kasi nabalita to Oo, nabalita to, guys. So, imposibleng hindi ito nakita ng mga botante sa Davao. Sa Davao City, 1st District. Oo. Imposibleng hindi na nakita yan. Nakita nila yan. Pero, pinili nila na hindi pansinin. Kaya lang yung mga kababayan, minsan inisip ko talaga hopeless na ang Davao City. Hopeless na ang Davao City. Naku, hindi ko, Kuya Nelson, sorry, hindi ko tatanggapin yung palusot na takot sila sa Duterte. Hindi ko tatanggapin yan. Kasi, ang boto mo naman, private wala naman maglalaglag sa'yo. Wala, ni yung ni yung balota, wala naman pangalan doon nakasulat Number lang. So, mga kababayan, ano na yan, pinili na nila yan. Kung ano man yung kinakasadlakan nila ngayon, di ba, na hanggang bewang na baha, mga, ano ba? Yung mga drugs sa paligid nila, di ba? Kung ano man yung na-experience sila ngayon, pinili na nila yun. Kasalanan nila yun. May kaibigan ako taga Davao taga Davao City na Duterte siya, DDS siya. Mabait na tao yun. Sobrang bait. Kaso nga lang DDS siya. Kaya kapag nag-uusap kami, sabi ko, alam mo, wag na natin pag-usapan ng politika, para kawa mo na. Mag-aaway lang tayo. Ayoko dagdagan ng mga kaaway sa buhay ko. Sabi niya. Kaya yun. So, pero siya, very die hard talaga siya. Taga Davao City. Taga Davao City. So, kanya-kanya na lang. Pinili niya yun So, akin lang, mga kababayan, di ba? Di ba, taasan natin ng standards. Kasi mga kababayan, di posible hindi ito nakita ng mga taga Davao City. So, pinili nyo na to. Kung ano man ang kinakasadlakan nyo ngayon, dahil sa congressman nyo, dahil sa mayor nyo, pinili nyo na yun. Pasensya na. Oo. Kasi alam nyo mga kababayan, parang yan kahit anong gawin mo sa lugar nila, kahit pakulanan mo ng pera yan, kahit bagsakan mo na napakaraming proyekto yan,
kung ang gobyerno ganito, congressman mo ganyan, tinatlo nyo pa? Goodness. Tinatlo nyo pa? Na congressman, Duterte lahat? Diyos ko, my goodness. Suicide na yun. Nagpapakamatay na kayo sa bayan nyo. Oh. Sa lugar nyo pala. But anyway, so, sumagot din pala, by the way, si Rapi Tulfo doon sa sinabi ni Pulong. Sabi ni Rapi Tulfo, ang dami ko lang na-solve na problema, si Pulong ba may na-solve na? ano na? Ano na nangyari? Paano na? Diyos ko. O nga, may na-solve na ba si Pulong? Ano na, Pulong? May problema ka na ba na-solve? Kasi mukhang hindi namin ma-feel. Mukhang hindi ma-feel na mga kasama mo dyan sa Davao City. Ay, Diyos ko. Ano na ba na-solve ni Pulong? I mean, parang ano lang yan ganito lang din yan Pag nagtatanong ka sa mga tao na gustong iboto si Sara Duterte kung bakit nila gustong iboto si Sara Duterte, at tinanong mo sila kung ano na ba nagawa niya, isasagot lang nila, yun lang ang isasagot nila. Or ganito. Kasi yung tatay niya maraming nagawa so baka marami rin magawa yung anak. Katangahan yun. Katangahan yun, boy. Yung tatay niya kasi maraming nagawa Depende sa nagawa. Nagawang mabuti o nagawang masama. Kasi si Rodrigo Duterte halos walang nagawang mabuti. Dadagdagan nyo pa. Ba naman kabubuhan yan, men? Oo. Wala nang halos nagawang mabuti yung matandang yun tapos dadagdagan nyo pa ng anak na wala rin nagawang mabuti. Diyos ko. Sabi ni Edel Toto Balduesa, maraming problemang nagawa, na-solve, wala pa. Diba? Sige, eto, sige. Ano na nagawa ni Pulong? Eto na lang. Ano na nagawa ni Sara? Okay. Eto si Carl Druck. Ano na nagawa ni Sara? Ano na? Ano nang nagawa ni Sara? Dali, pakwento. Ano nga nagawa ni Sara? I-comment mo para ma-post ko rin. Para meron mo magandang masabi sa'yo. Dali. Sagot. Ano na nagawa ni Sara Duterte bilang vice-presidente? Dali. Asan? Wala nang may comment? Asan? O ba't hindi na nagko-comment? Bakit nanahimik? Mag-google pa? O tatanong muna sa handler? Nasaan? Ano nang nagawa ni Sara? Wala din na nag-comment. Nangihingi pa ng script. Iras tour daw nagawa. Magnakaw. Sabi ni Rex. Magnakaw daw. Yan, mga kababayan, case in point. Pinatunayan lang nung DDS na yun na tama ang punto ko. Natunayan lang niya. Ano nagawa ni Sara? Nawala siya bigla. Parang allergic kayo dun, no?
Allergic pala mga DDS doon, guys. Kapag pala may nakikipagdebate na DDS sa inyo, sabihin nyo lang, ano nagawa ni Sarah? Bigla sila nawawala eh. Oh my goodness, yung palang secret. Allergic kayo, no? Pag ganun. Ay, Diyos ko. Wala. Mm-mm. Ano ba yan? Hindi pa ako nag-iinit eh. Wala. Nahirap. Nawala ako. Hindi na nag-comment ulit. O baka nag-aanap pa sa Google. Wala na. Tapos na. Wala na yung moment mo, boy. Pati yung AI ng Google daw nahirapang sumagot. Diyos ko. Alam nyo na mga kababayan ha. Sa susunod, kapag meron DDS na makulit, unang-una nyo itanong. Itanong nyo. Ano na bang nagawa ni Sara Duterte para magyabang ka? Diyos ko. Anyway, going back. Balikan natin sinabi ni Rapi Tulfo. Ano na bang nasolve na problema ni Pulong? Maliban sa nanggulpi siya ng bugaw. Di ba? Anyway, alam naman natin mga babayan na nag-iimbento lang. Nag-iimbento lang si Levito Baligod tsaka yung Pek Marines. Kaso nga lang mga babayan, mga kababayan, ang mahirap dito, maraming DDS na tanga tulad nung Carl. Oh. Oh, 'di ba? Ang daming tangang Pilipino tulad nung Carl na basta DDS, basta Duterte, yun na. Oh, wala. Wala. Ganun talaga. Sana lang hindi na sila dumami. Sana hanggang 300,000 na lang sila. Sana hanggang 300,000 na lang sila. At sana mga kababayan, yung mga taong katulad nung Carl na DDS, mamulat-mulat na rin sa katotohanan na walang kwenta talaga si Duterte. Ay, bumalik sa, di na siya DDS. Sabi niya, di ako DDS. So, ba't tinatanggi mo ngayon? Hindi ko pa kasi nasagot yung tanong ko eh. Oo, hindi pa kasi nasagot yung tanong ko. Ano ba nagawa ni Sarah? Diyos ko. Oo, move on ka na, boy. Hindi. Nahiya pa. Alam niyo mga kababayan, ito consistent to sa mga tao na DDS. Sabihin nila hindi sila DDS. Kiko Barsaga, si Guanzon, si Malutikia, di ba? Hindi rin sila DDS. Oo, hindi rin sila DDS, pero DDS na DDS sila, guys. Oo, DDS. Hindi ka Pilipino, DDS ka. Sabi ni Karak, Pilipino ako, hindi ka Pilipino, DDS ka. Ang hilig nila sa ganyan eh. Si Vic Rodriguez, yan, tinatanggi ng DDS sila. Pero nandoon sila, kasama nila si Sara Duterte, kasama nila si Pulong, si Baste, etc. etc. Diyos ko, wag na kayong mahiya. Oo. I mean, sa sobrang lala ng Duterte, maski mga DDS, ayaw nilang amining DDS sila. Oo. Ganon kalala ang mga Duterte. Susuporta sila sa Duterte, pero hindi nila aaminin na Duterte na DDS sila. Oo, ayan, tulad nung Carl, ayan pinipilit niya, Pilipino ako, hindi ka Pilipino, DDS ka. Kami ang Pilipino, ikaw hindi.
Nakakaawa rin eh. Nakakaawa rin. Mga katulad niya. In denial. Aminin nyo na lang. Oo. Aminin nyo na lang. Walang problema dun. Tatanggapin naman na kayo ng tao ngayon eh. Alam naman namin. Alam naman namin na sakit sa pag-iisip yung pagiging DDS nyo.